Hello mga sukeks! For today's video, finally, na-edit ko na yung 3D cupcake. Pero bago tayo mag-proceed sa ating pagde-decorate and pag-assemble ng cake, kamusta naman po ang lahat? Kamusta naman po sa inyong lugar? Dito po sa aming lugar ay medyo makulimlim and laging naulan. Ingat po tayong lahat mga sukeks! So, punta na nga po tayo dito sa ating cake. So, etong cake na to ay size 5x4. And as you can see, tinitrim natin yung cake para maging sphere or ma-achieve natin yung pagka-round shape na hood ng cup. So, ang feeling pala ng ating cake ay choco mousse. And obviously, yan ay chocolate moist cake. So, sa board, explain ko lang kung bakit ganyan yung aking gamit. So, usually, di ba ang ginagamit ko ay yung mga drum board or yung cake drum. Pero dito, ginamit ko ay yung manipis lang. Kasi hindi naman masyadong kataasan yung ating cake and kaya naman i-carry ng ating board. And ayan, kung nakikita nyo, kinakamay ko na lang yung paglalagay ng ganache kasi medyo na overheat ko yung ganache. So pag ini-scrape ko siya sa mismong cake, sumasama yung mga crumbs yung sa spatula. So ayan, mas madali na kamay na lang. Don't worry, meron naman po akong gloves and malinis po yan. And every time po na matapos ko yung isang process ay nagpapalit po ako ng gloves. Using this plastic or flexible scraper, ito naman yung ginagamit ko para pakinisin or mas mapabilis and mas mapadali natin yung pagpapakinis ng ating cake. So, sa ating ganache po, ang gamit kong ratio dyan ay 4:1 and ang ating gamit na chocolate ay beryls. So, proceed na tayo sa ating pag-cover ng cake. Ang gamit po nating fondant dito ay EMS. Speaking of fondant, meron palang nagtatanong sa akin kung ano daw ang secret, kung paano daw ba nagiging makintab yung finish outcome ng aking mga fondant cake. For me, wala naman pong secret. Medyo moist lang talaga yung aking cake. Hindi ko alam kung bakit. I mean, moist talaga yung pagkakagawa ko ng aking fondant. Hindi ko nga alam. Gusto ko nga sana yung medyo matte yung finish look. Pero hindi ko talaga ma-achieve. Ganito talaga. Makintab talaga siya. So, back to the cake ulit. So, maglalagay na tayo ng mga details ng cup. So, gumamit lang ako ng Dresden tool para naman maglagay ng mga, ayan, kinemerot na linya. Di ba nga sa mga cup, meron siyang mga hati-hati na ganyan. So, ayan, syempre, ididiin lang natin para ma-emphasize or lumubog yung ating mga line. So, gamit naman itong tool na to, ayan, pinipress ko lang or dinidiin ko lang siya dyan para ma-achieve natin yung parang stitches sa cup na design. Alam nyo yun? Basta yung ganon. So, dito naman tayo mag-proceed sa paglalagay ng handle ng cup. So, ayan, para ma-elevate yung harapan ng cup, naglagay lang ako ng kaunting fondant sa ilalim netong yellow. And syempre, aayusin lang natin yan and ihuhulma natin na parang handle talaga siya. So, hindi ako nakontento, pinutulan ko yung handle niya kasi parang sobrang haba. And syempre, inayos ko lang. And eto ng final look ng ating cake. Hindi ko na pala napakita yung paglalagay ko ng design or yung details na letter A and yung iba pa. So, eto naman pala yung inspo versus reality. Diba? Ang cute. Thank you so much for watching mga sukeks. Bye!